Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubos akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin, patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sinabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gwinatiin ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating
itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagpintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na mamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wikan niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon,
at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Ngayon po ay unang biyernes ng buwan, araw pa rin ng debosyon, kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung katabi pakisabi, good morning. Mabuti po ba ang gising ninyo? Amen. Amen. Meron po akong dalawang balita sa inyo. Isang good news at isang bad news. Ano pong una niyong gustong unahin ko? Bad news, para matatapos tayo sa good news. Yung bad news po, katulad po ng ating Panginoon, inihahalin tulad niya yung kanyang sarili sa anak na ipinadala sa ubasan. Ano pong ginawa sa anak na pinadala sa ubasan? Anong ginawa ng mga alipin? Pinatay, binugbog, itinaboy. Yun po yung bad news sa atin. Kapag tayo ay patuloy na susunod sa ating Panginoon, magkakaroon tayo ng kaparehong karanasan. Dahil hindi naiintindihan ng maraming tao yung paraan at ipinapahayag na katotohanan ng ating Panginoon. Tayo rin ay itataboy, tayo ay hindi papaniwalaan, tayo ay uusigin, tayo ay papahirapan, katulad ng ating Panginoon. Yun po yung bad news. Nakakatakot po, di ba? Tanong ko lang po, sana po hindi tayo katulad ng karamihan na kapag itinataboy, kapag hindi pinapansin, kahit na may gusto kang ibigay na maganda, katulad ng ating Panginoon, ano pong usual tendency natin? Kapag ayaw mo nang ibinibigay ko, maganda na nga itong bibigay ko, bahala ka sa buhay mo. Maganda na nga yung gusto kong ipagawa sa iyo, maganda na nga yung gusto kong buhay na ibigay sa iyo, pero dahil inuusig mo ako, hindi mo ako pinapansin, pinapahirapan mo ako, bahala ka na sa buhay mo. Nek-nek mo. Di ba ho ganun tayo kung minsan kapag sa harap ng pagtanggi ng ibang mga tao, iiwan na lang natin sila, pababayaan na lang din natin sila dahil ayaw nilang tanggapin yung ibinibigay natin kahit maganda. Si Jesus po, sana po matularan natin si Jesus. Sa harapan ng ganong karanasan, may nais siyang ibigay na maganda, buhay na walang hanggan, buhay na maayos, buhay na maganda, dito pa lang sa lupa. Pero yung mga saserdote, yung mga pinuno ng bayan ng panahong iyon, patuloy siyang itinataboy, patuloy na hindi tinatanggap yung magandang nais niyang ibigay sa mga tao. Pero ano pong naging tugon ni Jesus? Hindi niya naman sinabi sa kanila, bahala na kayo sa buhay niyo, bahala na kayong mawala. Ano pong ginawa ni Jesus? Si Jesus po, patuloy na nagbigay ng sarili, patuloy na naglingkod, patuloy na nagpahayag ng pagmamahal ng Diyos. Sana po ganoon din tayo. Sa harapan ng mga pagpapahirap ng mga ibang mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoon, magawa pa rin nawan natin yung ating misyon.
Paano po nagawa ni Jesus itong mga bagay na ito? Yung kabutihan sa kabila ng karahasan. Dalawang bagay po. Nagawa po ng ating Panginoon iyon dahil yung ating Panginoong Jesus, naaalala niya, malinaw sa Kanya kung ano yung misyon niya sa buhay na ito. At ikalawa, ipinagpapatuloy niya yung misyon sa kabila ng anumang mga paghihirap na dumadating sa kanyang buhay. Alam niya po yung kanyang misyon, malinaw sa kanya. Siya ay magpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Siya ay magpaparanas ng pagmamahal ng Panginoon, ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya kahit anumang mga pagsubok na dumating, nagpapatuloy siya kasi malinaw sa kanya yung kanyang misyon. Kahit na umabot sa kamatayan yung kanyang buhay, parte ito ng misyon ko, haharapin ko pa rin kahit na yung pinakamatinding paghihirap na ito para lamang sa ikaliligtas ng sanlibutan. Sana po katulad ni Jesus, ganoon din tayo. Katulad ni Jesus, meron din po tayong misyon sa buhay na ito. Meron po tayong purpose. At ano po yung purpose ng buhay natin? Katulad ng ating Panginoon, tayo rin nawa ay magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Maging mabuti sa kabila ng kasamaan at karahasan na ginagawa sa atin. Palaging piliing magmahal at magpatawad katulad ng ating Panginoon. Ito po yung pinakamensahe ng ating Panginoon. Nawa magawa natin ito sa ating mga buhay. At ano po yung good news na nais kong ibahagi sa atin? Yung ating Panginoon po, kahit sa ating mga buhay, kahit sa ating mga sarili, kung minsan ay pinagsasaraduhan din natin ng Panginoon para hindi siya makapasok sa ating kalooban, para hindi dumating yung kanyang mensahe sa ating mga kalooban. Kahit na kung minsan or kaya naman madalas, itinataboy natin yung ating Panginoon. Yung ating Panginoon po, patuloy at patuloy yung kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Patuloy siyang magbibigay ng paggabay para tayo ay hindi mawala sa mundong ito. Patuloy siyang mananatili sa ating tabi. Kahit na gusto natin siyang paalisin, hihintayin niyang maging bukas yung ating mga kalooban para tayo ay magabayan na niya. Patuloy pong kikilos sa atin yung ating Panginoon. Hanggang sa tayo ay maging handa na natanggapin yung maayos at magandang buhay na kanyang iniaalay sa bawat isa. Yun po yung mabuting balita. Yun yung good news para sa atin sa araw-araw. Kahit na ilang beses nating itakwil, itabo yung ating Panginoon, yung Panginoon kailanman hindi tayo itatakwil at hindi tayo itataboy. Ang patuloy niyang pagkilos sa ating mga buhay ay pagyakap sa atin sa kabila ng ating mga nagagawang pagkakamali. Kung nagdududa pa tayo sa pagmamahal ng Diyos, ang pinakamalaking pruweba at patotoo na tayo ay lubos na mahal ng ating Panginoon ay ang ating Panginoon sa krus. Ganoon niya tayo kamahal, kaya patuloy siyang nag-aalay ng kanyang sarili sa bawat isa. Kaya nawa mga minamahal kong mga kapatid, katulad ng ating Panginoong Jesus Nazareno, tayo nawa ay makapaglingkod at makapagbigay ng ating sarili katulad niya. Patuloy na nagmamahal kahit na itinatakwil at itinataboy ng iba. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdedebosyon, pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, maging maliwanag nawa sa atin na katulad ng ating Panginoon, una, palagi nating maalala na tayo ay may misyon sa mundong ito. Bilang mga alagad ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, katulad ng ating Panginoon, ang ating misyon ay magpalaganap ng mabuting balita upang maiparanas ang pagliligtas ng Diyos
At ikalawa, nawa maalala natin, magsumikap tayong ipagpatuloy yung ating misyon sa kabila ng maraming pagsubok sa mundong ito upang yung ating mga buhay, yung buhay ng bawat isa sa atin ay maging isang mabuting balita sa buhay ng ating mga kapwa. Tayo nawa, yung muka, yung buhay ng bawat isa ay maging karanasan ng mabuting balita ng ibang mga tao sa mundong ito. Kaya ang huli ko pong ipapasabi sa inyong mga katabi, pakisabi sa inyong mga katabi, maging mabuting balita ka. Ayan po. Mukha po bang mabuting balita? Hindi na. Makikita po na tayo ay tunay na mabubuting balita kung tayo ay tutulad sa ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Patuloy na nagmamahal, patuloy na nag-aalay sa kabila ng hindi pagtanggap at pagtataboy ng iba. Magpapatuloy sa paglilingkod sa kabila ng lahat. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas, at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Ininadadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahaki namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, paaral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.